So, nasa second week na tayo. And ang title ngayon is yung prayer and reading the Bible together. Ayan. So, paano ba tayo mag-grow so our spiritual discipline using prayer and reading the Bible? Ayan. So, before we start, meron tayong welcome dito, sharing, or please share one word that describes your prayer life in the chat. So, tatype natin sa chat, please describe your prayer life in one word. Ayan, tignan natin sa group chat. Okay. Hello lang po. Ang group chat natin, type lang natin, one word natin, consistent. Yeah. Diba? Yun yung prayer life natin, consistent. Ano pa? Sabi ni Brother Mark, regular. Sabi ni Tatay Gali. Kay Brother Angel, consistent. Yes, syempre. Brother Angel, daily. Syempre. It's like pagkain. Di ba? Every day, mayroon tayong food. So, ito, food for the spirit naman. Renante, trusting. Yeah, di ba? Yung prayer life natin. Trusting the Lord. Anything we do, Lord, anong gagawin ko? Paano ko gagawin to? Paano sasolve to? Bigyan mo akong lakas ng loob, kalakasan ng katawan, di ba? Tiwala ako sa iyo. Diba? Ano pa yung iba? Hopeful, syempre, di ba? Talagang punong-puno tayo ng pag-asa when we talk to the Lord, di ba? Nandun yung parang nare-rekindle yung hope natin lalo. At lalong nag-i-ignite na talagang kahit pa hindi ko kita or wala akong nararamdaman na changes, siguradong may ginagawa si Lord. Kaya andon yung aking Yun sa pag-iisa. akin, hindi ko ma-send. Sige. Sabihin mo na lang, Kuya. Sabihin mo na lang, brother. Ayan, kay Peace, Brother Nel, peace. relationship. Ayan, Kat- peace. 'Di ba? When you pray, ramdam mo yung kapayapaan kasi ramdam mo yung kinakausap mo nandito lang sa tabi mo. At pagka nandyan, parang niyayakap ka, nagkakaroon ka ng kapayapaan. Ano man yung pinagdadaanan mo. 'Di ba? Healing, Mary Rose, tama. 'Di ba? Physically, kala mo hindi na heal, but internally, bakit? Kahit may pinagdadaanan, naka-wheelchair, or anuman yung kapansanan, bakit mayroon kapayapaan, nakakangiti pa? Because healing is inside, di ba? Hindi, nasa loob. Di ba? Na-heal na. And then, other things. Di ba? Surrendering it to the Lord will be also be healed. It's just a matter of time. Di ba? Praise God. And yung iba nga, di ba? Si Tatay Samson kanina, healing. Di ba? Unti-unti. Praise God. Meron pa ba? Habol pa? Ayan. Thank you sa mga nag-participate. So, appreciate, no? Inyong mga, natin, in terms of yung ating prayer life. Di ba? Kaya, let's continue to build a connection and engage doon sa ating topic today. So, ano ba yung spiritual discipline? Yan. So, spiritual discipline are essential habits that help believers to grow closer to God. Itong mga habits na to, di ba? Para mas lalong lumalim yung relationship mo kay Lord. Diba? Tama-tama yung ating topic ngayon. Prayer and reading the Bible. Ano pa yung, yung mga basic para makilala mo yung God mo, di ba? Read His Word. Lahat ba tayo naniniwala na na ang Biblia ay salita ng Diyos? Thumbs Amen. up nga. Ayan. Thumbs up. Ayan. Diba? So, Amen. that's salita ng Diyos. And lahat ba tayo nabasa na yung Bible from cover to cover? Thumbs up nga. Yes. Yan. So, kung hindi pa, may pagkakataon pa, hindi pa tapos ang pagkakataon araw-araw. Basahin natin.
Di ba? At makilala lalo natin si Lord. Okay? So yung habits na yon na mapo-form, those are spiritual discipline bago mag bumangon, di ba? I'm sure halos lahat tayo pray bago bumangon, tulog. Pag gising mo, Lord, thank you sa araw na ito. Every gising is a blessing. Thank you na nagagalaw ko pa yung kamay ko, yung paa ko, ulo ko, mayroon akong hinigaan, mayroon akong unan, di ba? May bubong sa aming bahay, di ba? Minsan may kumot pa, kasama yung pamilya. Ang dami-daming ipagpapasalamat mo. Kaya talagang andun yung ginaguide mo rin yung sarili mo. Di ba? Yung soul mo to always be thankful and see your blessings every day. Kasi kung hindi, pagkagising mo pa lang, ano yan, ang ingay-ingay, ang daming kaguluhan. Di ba? But eventually, you really have to choose. Di ba? Kaya sa mga hindi usual nagpipray sa umaga, try nyo dahil little by little, magiging makakasanayan nyo na yan. And then, it will become an essential habit na hindi ka na makakabangon pag hindi ka nakapag-pray. Di ba? Connect to your maker, connect to your creator. Di ba? Naalala ko nga yung kay yung shinare ni Denzel Washington. Sabi niya, mamayang gabi bago ka matulog, ilagay mo yung yung tsinelas mo sa ilalim ng iyong bed. 'Di ba? Para bukas, pagka gumising ka at dudukutin mo na yung tsinelas mo sa ilalim ng bed mo, nakaluhod ka na rin lang naman, mag-pray ka na. 'Di ba? Samantalahin mo na ang magpasalamat sa Lord. Thank you sa pahinga, Lord. Thank you sa proteksyon habang natutulog tayo. Hindi mo man na-realize yun? Sa ibang mga lugar, hindi sila makatulog. Di ba? May mga kadi-group kami na nasa Qatar. Hindi sila makatulog because of the war. Di ba? Pero tayo, ang sarap ng tulog natin. Di ba? And we have to be thankful. Di ba? Don't forget to thank the Lord every day, every moment of our lives. Amen? Ayan. So, they include practices like prayer, Bible reading, and fellowship, yung topic ni Bro Mark last Friday. And then, fostering a deeper spiritual connection. Diba? So, yung topic natin will be about prayer and Bible reading. Ayan. So, why spiritual disciplines matter? Bakit ba mahalaga tong spiritual discipline? Mahalaga. Sa palagay nyo? Ayan. So, you continue to take notes. So, staying connected during hardship. Diba? And not only hardship, even victories. Nanalo ka, thank you Lord. Pray ka muna, magpasalamat. Diba? Minsan, nakakalimutan. Ito yung mga, kaya in-encourage tayo magkaroon ng spiritual discipline because sometimes, pagka nandun na tayo sa taas ng tugatog, minsan nakakalimutan nating mag-pray. Lord, thank you, nakaganito ako. Di ba, Lord, thank you, napanalunan ko to. Or thank you, na-promote ako sa ganito. Lord, thank you, nagkaroon kami ng ganito, in-answer me in prayer. Di ba? But also, in the joyful time or victorious time. Di ba? You stay connected para, you guard your heart sa pride. Oh yes, marami na ako na-achieve la. 'Di ba? You keep grounded doon sa humility mo sa Lord. 'Di ba? Because obviously, wala naman tayong ma-achieve kundi dahil sa Lord. Amen? 'Di ba? Kaya in challenging times, spiritual disciplines provide a lifeline. Diba? Ito yung parang sa Wants to be a Millionaire. Pagka hindi mo alam ang sagot, may tatawagan kang tao. Call a friend. Diba? And then, ito ang tanong. Alam mo ba to? Pag sinabi niya, okay, yeah. Alam niya yan. Pwedeng mali, pwedeng tama. Diba? But kay Lord, when you pray, laging tama siya. Kaya nga very important yung personal relationship sa Kanya. Diba? Because you know whose you are at sino yung cornerstone na sinasandalan mo.
Di ba? Kung kilala mo ang Lord, Creator of the universe. Di ba? Kaya hindi ka matitinag. Diba? Kahit mga pagtaas ng fuel, Lord, I surrender to you. Sinostain mo nga kami nung COVID-19. Ito, price increase lang. Kung nangangarag yung ibang tao, kaming mga Kristiyano, hindi. Because the Lord is with us. Diba? Kay Lord lang kami aasa. Diba? Ginutom ka ba ni Lord no COVID-19? Diba? Pinrovide ni Lord lahat. And nakarating tayo ngayon. So, don't worry about it. And you have just to pray. And mag-grow tayo sa ating spiritual discipline. Tuloy natin, they connect us to God's strength, offering hope and encouragement when we need it most. Diba? Especially during life struggles. Minsan, kahit tayo mag-isa, may mga struggles tayo. May mga depression dyan, anxieties. Especially tayo may mga kapansanan. Minsan there are things na gustong-gusto natin gawin pero hindi natin magawa. Di ba? Doon papasok yung Lord. Surrender it all to you. Lord, tulungan mo ako. Maging patient ako. Lord, tulungan mo ako magkaroon ng endurance. Help me to hope, katulad ng mga sinulat niyo doon kanina. Di ba? Give me peace, Lord. Di ba? Binibigyan ka ng Lord because sabi niya nga, walang katapusan ang kapangyarihan ng Lord. Di ba? Yung source niya is unlimited. Kaya doon lang tayo lalapit kay Lord. Especially in hard times. Ako, naalala ko nung inoperahan ako. So, talagang Lord, I surrender to you kung ano yung will mo, pwede mo naman akong kunin anytime. Pero kung hindi pa tapos yung mission ko, help me to endure this, save me from this, guide me mga doktor. Eventually, yun, dito na ulit ako. Diba? So, by God's amazing grace lang, it gives you peace, gives you comfort and confidence, and a lot more. Diba? Na hindi ka, kung magpipray ka sa Kanya. Diba? Kaya having spiritual discipline is very important. Diba? Sa bawat buhay ng bawat isa. Diba? Sa mga, kung dati kang magagalitin, ngayon hindi ka na magagalitin kasi, Lord, tulungan mo ako dito, alam mo magagalitin ako, i-control mo tong aking heart, my impulse, help me not to react, but to respond. Diba? Yung prayer pa lang na yun, unti-unti ka nang, kumbaga, inaayos yung mind mo na, okay, think before you respond, think before you answer, and all those things. Diba? Because magkaroon ng spiritual discipline, not only sa prayer, Bible reading, but yung talagang constant communication kay Lord. Diba? Katulad ng sabi niyo, consistency. Not only sa umaga, not only sa gabi, not only sa kakain, all throughout the day. Diba? May gagawin kang work, Lord, tulungan mo ako. Diba? Okay, may nangyaring napanood ka sa TV or Lord, tulungan mo po sila, guide them, protect them. Diba? Even sa mga news na napapanood natin, it's always an opportunity para makita natin yung power ni Lord. And mapag-pray din sila and ma-witness mo rin yung power. Diba? Ang dami-daming, minsan ito nakaraan, yung mga yung sa mga construction, diba, ng mga funds. But eventually, mayroong mga PhilHealth katulad ng kay na Tatay Gali kanina. Diba? The government are still working. Pero pag sometimes na-highlight yung ganun, parang nainis ka, but eventually, look at the bright side as well. Diba? Hindi lahat ay yun lang yung ginagawa. Diba? May mga tao rin na sa member ng government na gumagawa ng kabutihan like yung mga PhilHealths natin. Ako, one of the beneficiary. Diba? Nung nakimo ako, wala akong binayaran, 2 session yun. Diba? Wala pa sa kanila yung mga gamot, but eventually yung service and everything. Talagang God is good. Mas Tatay Gali na, tiwala lang kay Lord. Talagang lang sa Kanya, sunod and tiyaga. Diba? Ayan. So, unang-una nating spiritual discipline will be prayer. Paano ba mag-pray?
just simply talk to God. Hindi kailangang mahaba, hindi kailangang sobrang ikli, depende sa ng puso mo, sa bugso ng puso mo. Hindi kailangan na sobrang grande. 'Di ba? Just talk to the Lord. Ano ba yung nararamdaman mo? Pwede kang magsumbong kay Lord. Pwede ka rin magreklamo kay Lord. He can take it. Alam niya yan. Hindi lang ikaw. 'Di ba? But eventually, talk to your Father in heaven. And He is willing to listen to you. 'Di ba? Nag-iintay lang siya. Minsan, our challenges are a simple topic para kausapin mo ulit siya. Baka hindi mo na siya kinakausap. 'Di ba? Baka yung mga prayer mo, very na lang, repetitive, wala ng heart. 'Di ba? So, i-checks din natin. So, sabi dito, yung prayer is not about performance. 'Di ba? It's heartfelt conversation with God. Okay? Nurturing a relationship built on trust, surrender, and dependence on Him. Okay? So, tulad ng sabi ko kanina, heartfelt conversation. Diba? You can laugh with God, you can cry with God, diba? And any feelings that you want to share to Him, He's willing to listen. Diba? And nurturing our relationship built on trust na since kilala mo na si Lord, Creator of heaven and earth, palagay mo ba hindi siya katiwa-tiwala? Diba sabi nga doon sa Proverbs 3 verse 5 to 6 na trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Diba? Kaya nandun yung tiwala mo. Dahil may pangako siya. Diba? When He command, trust me with all your heart and He will make your path straight. Paano? Kung ano man, kung sa lakad-lakad mong patagil-tagilid or hindi straight sa Lord, aayusin niya yan lahat. Diba? You just have to trust Him. Be patient. Diba? And isa pa sa maganda doon, nandun din to sa Proverbs na submit to Him with all. Diba? Surrender. Diba? It's not about you. It's all about the Lord. So you have to surrender. Ilang beses ko nang I think na-share sa inyo na sometimes yung ibang Christian, hindi nila nare-realize tong power ng surrender. Diba? This is one of the most powerful power of the Christian. Diba? Lalo na sa atin, very visible to sa ating mga may kapansanan na in our weakness, yung power ni Lord ang nahayag, nakikita, nare-reveal. Diba? So, when you surrender na, Lord, I did my best. Tulad si Brother Debong, no? Ginawa niya ng paraan yung kanyang welding training. Diba? He did his best and surrendered the result to the Lord. Diba? And he receives favor. So, alam mo yun. Minsan, we go back to our own default na selfishness, diba? Prideful. Pero yung surrender, if you are really a follower of Christ, maintindihan mo yung power ng surrender. Lord, ikaw na yan. It's your department. I did my best. So I know you will do the rest, Panginoon. So, surrender it to the Lord. Diba? Kung mapapansin mo yung mga miracle na ginagawa ni Lord, ini-involve niya yung human. Diba? Tayong mga tao. Halimbawa, yung pagkamatay ni Lazarus, bubuhayin niya. Pwede naman niyang i-move yung door yung stone na malaki ng tomb. Pero ini-involve niya yung tao. Di ba? You surrender. Lord, gagawin mo ba talaga yon? Sabi siguro ng mga sa isip-isip nila. Ano ko lang to sa isip-isip siguro, mangyayari ba talaga yon? Ano kayang binabalak? Di ba? Pero sumusunod ka lang eh. Diba? Because He is your master. And you leave the result to Him. And surely, you will always be benefited. Sabi niya sa Romans 8:28, diba? Everything happens to the good of those who love Him and called according to His purpose. Kaya pagka mayroon kang doubt
surrender it to the Lord. Di ba? Kaya very important na nagbabasa tayo ng Bible. Yun pala, pwede natin, pag may problem pala tayo, pwede lang nating i-cast sa Lord. Di ba, Lord, I cast it all to you. I know you will give me rest. Di ba? Because sinabi mo yun. Di ba? Kaya pag nag-pray tayo, parang si Moses, Lord, di ba, sinabi mo? Lord, di ba, sinabi mo? Di ba? Always remember, paano mo ma-pray yun kung hindi ka nagre-read ng Bible? Di ba? So, when you pray, you trust the Lord. You surrender to His will. And syempre, dependence on Him. Talagang nagde-depend tayo sa Kanya. All throughout. Di ba? May mga things that you can do, but above all, beyond your control, talagang ipagkatiwala. Even nga yung control mo, ipagkatiwala mo rin sa Panginoon. Di ba? Mag-depend ka sa Kanya. Dahil ikaw, pwede kang pumalpak. Diba? But si Lord hindi. Amen? Ayan. Praise God. So tingnan natin yung example ng prayer na tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesus. So sabi niya dito, then is how you should pray. So our Father in heaven. So may acknowledgement. Diba? Ina-acknowledge mo na ang ating Father in heaven, He is there, sovereign. Diba? Hallowed be your name. Purihin ang pangalan mo. Diba? So we praise the Lord first doon sa mga achievement niya. Hindi agad pag-pray mo, hingi-hingi ka agad. Diba? Know the Lord, converse in Him. Diba? Ito naman, pattern lang if you don't know how to pray. Pero pag matagal ka na nagpe-pray, I'm sure you have your alam mo na to na pinipraise, di ba? Even in times and then babalik, even heartfelt conversation with the Lord. Di ba? Pero ito yung inano na pinuro ng ating Panginoong Jesus. And your kingdom come. Di ba? So, tandaan natin, He has a kingdom na papalapit. Makakasama tayo. Di ba? So, always remember this, yung kingdom mindset. Kaya kapag one of the ng PWD is wala tayong churches na itinataas dito. So our church is talagang Jesus Christ. Di ba? Kaya we invite all and then we just study the Bible and know Him. Kaya ang pinapromote natin is to have relationship with the Lord. Basahin yung Bible so that you will grow, diba, with the Lord and magkaroon ka ng kingdom mindset na hindi ka nakabox na, oy, pagka religion 1, dito lang kami lang ang maliligtas. Pag religion 2, oy, ako, dito lang kami ang ganito. Diba? Having a kingdom mindset is knowing what's the will of the Lord. Diba? Great Commission, share the gospel, sa lahat ng places, diba? And all those things. Kaya kailangan mo basahin yung Bible para malaman mo. Diba? So that you would pray properly in your heart as well. Diba? Kaya lalong nag-grow yung spiritual discipline mo. Okay? And, syempre, your will be done. Diba? Sometimes nakikipag-ano tayo, yung mga isinuko natin. Diba, Lord, sinuko ko na sa ito. Minsan, andun pa rin na nakikipag-tug of war tayo na ako muna yung may control kasi ganito. Diba? But pinakamasarap, yung will ng Lord ang masunod. Every day we desire His will. Lord, ito ba yung will mo sa work ko? Lord, ito ba yung will mo sa family ko? Lord, ito ba yung will mo sa ministry? Kasi ikaw yung piniplease ko, hindi yung tao, hindi yung ministry, hindi yung church, but it's you, Lord, who I want to please. Kaya your will be done in me. Okay? On earth as it is in heaven. Diba? Saan man, heaven or dito sa mundo, siya lang yung masunod. And ganda nito sa mundo na give us today our daily bread. Hindi yung para bukas. Diba? Very yung contented with what we have right now. Diba? Because tomorrow, let tomorrow worries about itself. Diba? Kaya, give us today our daily bread. Diba? Kaya, alam mo yun,
it's always good na ma-recognize natin na may food tayo sa pagkainan, nakakakain tayo ng 3 beses ang araw, minsan 5 pa, may merienda pa, and a lot more, di ba? Kaya tingnan natin yung mga pagpapala natin, and that's how we talk to the Lord, mapagpasalamat sa Kanya, di ba? Not too greedy, but we just focus on what we need. Di ba? And forgive us our debts. Kasi lahat tayo makasalanan. Di ba? Whether alam mo na nagkasala ka or hindi mo sinasadya or hindi mo napansin na nagkasala ka na pala. And surely, mapapansin yun ng iba. Di ba? So, hingi ka rin ng tawad about it. Di ba? Naalala mo yung sinabi ni Paul na itong may mag-aalay ka, kung iiwan mo muna yung alay mo, balikan mo yung taong nakasakit sa iyo at patawarin. Hindi pa humingi ng tawad yun. Pero alam mo na ikaw ang nasaktan, hindi ikaw yung nakasakit. Pero pupuntahan mo yun and forgive him. Diba? So, you have to remember those things. Kung hindi mo alam yun, you will always, yung prayer mo will have the wrong motive. Kaya this guides us doon sa pagpipray ng tama. Diba? And forgive that as we forgive our debtors. Diba? Yung mga nagkasala sa atin, pinu-forgive natin. Diba? Talagang it's a decision. Hindi yon feeling na, hindi ko pa kayang i-forgive siya. But it should be a decision, especially the follower of Christ. Sabi ni Lord, forgive as I forgiven you. Diba? So, it's a command, you obey. Ano yan? Bilang Christian, sometimes when we listen to our feelings, ito na yung tug of war na naman na, parang nasaktan ako. Sige na nga, ako muna ang may control. Diba? But eventually, when you surrender it to the Lord, mas mabilis kang mag-recover. Mas mabilis kang makaano sa pain or sa mga hurts. Diba? At you surrender and mabilis kang bumalik sa peace. Diba? Kaya you continue to decide to forgive all the time. Kahit pa anong bigat nun. Alam mo naman na may Lord. Pinatawad ka ni Lord. Diba? He died for you. So forgive others as well. Sometimes it's very easy and simple to say. Kung obedient ka, wala kang excuse. Diba? But alam mo yun, kapag lahat naman tayo work in progress, diba? So there are people na mabilis magpatawad, nag-grow na. Yung iba, nag-grow 1 week, 1 month, or even years sa iba. Kanya-kanyang process. But eventually, we should forgive. So, yun. And lead us not into temptation. So, ito na yung we're praying for protection. Diba? For the temptation ng gawa ng katawan. But deliver us from the evil one. Diba? Like, katulad ng ginawa ni Lord Jesus kay Peter na Peter, hinihingi ni Satan yung ikaw, pero pinag-pray kita. Diba? So, we pray for each other and ask that God will deliver us. So, kaya we claim that na kasama natin ang Lord at nakikinig siya sa atin. Amen? Ayan, so remember those things. Hindi lang siya basta sinasaulo, but this is an instruction or manifestation. This is how we communicate with our Father God in heaven. Yeah. So, importance ng prayer is Jesus teaches us the value of solitude in prayer. So, we go to the quiet place or mag-isa lang tayo. Or even kung sobrang crowded, we close our eyes, diba? And communicate with Him. Diba? Kaya mo namang i-shut off yung mga sounds sa paligid mo, for sure. Diba? Pagka talagang nag-concentrate ka. Because you want to pray. So, value your solitude. Kasi naintindihan ko yung iba na hindi makagalaw kung nasan man sila. Diba? Minsan, ako, nung naka-manual wheelchair ako, tapos nahirapan akong i-move yung ko. Talagang, kung nasan ako, andun lang ako. Diba? So, I understand you. But eventually, you can still
kung gusto mo talagang mag-pray, you can talk to the Lord. Di ba? Anywhere you can. Alright? Okay na tayo sa prayer? May natutunan ba? Thumbs up nga. Parang natulog ka na dyan. Inantok ka na yata. Ganyan ba tayo mag-pray? Minsan inaantok na kapag nag-pray. Alright. Ayan. So ito pa yung reading the Bible. Taas ang kamay ng inaantok pag nagre-read nagre-read din ng Bible. Di ba? Minsan, we really have to magkaroon tayo ng intentionality to really learn what we need to learn. Di ba? Talk to the Lord. Sometimes, andun na minsan, masyado tayo nag-iisip. Di ba? Ano kayong gagawin ko, Lord? Ano kung ano? Pero andun naman yung Bible mo. Pati mo kausapin si Lord. Pray and then open your Bible. These stories will inspire you. Word of encouragement. Whatever you need is there. Di ba ako, ako sa movies. Kung gusto ko ng ng action, punta ako sa Kings. Di ba? Or andun yung mga action. Magagaling na warriors. Di ba? Kung gusto mo naman drama, dyan yung Esther, a lot more. Kaya ang dami mong matututunan. And eventually, all of that ay kinakausap ka ni Lord. And it will relate to yourself. Dapat pala ganito yung ginagawa ko. Diba? Kaya reading the Bible is God's voice to us. Providing truth, correction, and guidance. So, very important to. Kasi kung hindi ka naniniwala na iyon ay God's voice, wala ka talagang motivation to read it. Diba? Hindi mo siya, wala kang push. 'Di ba? Parang kami nung mga bata pa ako, may Bible kami pero ginagabok lang doon. Yung family namin, hindi ko matandaan na binuklat namin yon at pinag-usapan namin. 'Di ba? Ngayon, may Bible pa rin doon and by God's grace, yung mom ko, nasama siya sa mga yung mga Bible studies. 'Di ba? Nabubuklat na siya. So praise God for that. But if you don't believe it, talagang wala kang motivation na buklatin siya. At ano ba ang sinasabi sa iyo ng Lord? Diba? Providing the truth. Diba? Naalala natin dun sa Bible, nakalagay the truth will set you free. Diba? Ako nga, ang dami kong kamalian ng mga kabataan ko. Dapat pala, binasa ko yung Bible sa Proverbs. Ang dami kong mga kapalpakan. Kung nabasa ko yun first hand, baka naiwasan ko yung ibang kapalpakan ko. Diba? So, nandun yung truth. And nandun din yung protection. Nandun yung correction. Diba? Sa ginagawa mo ngayon ko. Doon sa mga dating hindi Christian. Diba? For example, ako, nagmumura ako dati. Diba? Iba't ibang language pa nga kasi nag-abroad ako. At eventually, nung naging Christian ako, na-convicted na ako na, oo nga pala, hindi pa daw, ano pala yun, bawal mag-course. Kasi ikaw rin, ma-curse ka rin. Diba? So, disobedience yan sa Lord. So, mako-correct ka. Diba? So, kung hindi mo binasa yung Bible, hindi mo alam na hindi pala magandang gawin yan. Ayaw ni Lord yun. Diba? So, very important na we read it. Diba? Para mag-grow tayo. Parang yung kanta kanina. Grow, grow, grow. Kung gusto mo mag-grow, you really have to be intentional in reading it. And most importantly, kayo, I'm sure may mga nag-ano din, na guidance. Diba? We need guidance. Ano man yung ginagawa natin sa family, sa work, businessman yan, ministry, kailangan natin ng guidance. Diba? In dealing with others, iba't iba pa nga. Diba? Nandun lahat ng guidance ng Lord. Kaya hindi naman siya madamot. Sabi pa nga niya, I can give wisdom at without finding any fault. Sabi din sa James. Diba? So, hindi tayo kinukutya ng Lord. But eventually, ginaguide niya tayo dun sa tama nating daan. So,
engaging with the scripture nurtures our faith. Diba? Inaano tayo, nag-grow tayo sa ating pananampalataya. Okay? And helps us understand His will for our lives. Ayan na. Diba? Minsan, kung mayroon tayong kapansanan, akala natin hindi na ito yung will ng Lord sa atin or basta lang nangyari. Diba? Sabi nga doon is we are fearfully and wonderfully made. Kahit pa ipinanganak ka ng may cerebral palsy or whatever it is, you are fearfully and wonderfully made. Kaya yung will ng Lord in our lives, you really have to seek it, your purpose. Diba? And He will reveal it to you. Diba? Hindi lang puro paghihirap, but God allowed it for a reason. Diba? Sometimes for your protection. Diba? Sometimes for your growth. And for your mission as well. Diba? Kaya if you will read His Word, marireveal sa'yo yung purpose ng Lord. Bakit kanya nilikha. Diba? Para hindi ka nahanap ng hanap kung saan saang lugar, kung saan saang mga friends or social media. You talk to the Lord. The Lord, ikaw yung maker ko. Ano yung purpose ko? Diba? Guide me. Reveal it to me. Help me to understand. Diba? So, i-reveal sa'yo ni Lord. Naalala mo yung scriptures ng 2 Timothy 13:16, 17. So, all scripture is God-breathed and it is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, you really have to read it. Diba? Gamitin mo for teaching, pang-rebuke mo. Sa unang-una sa sarili mo. Diba? And correcting as well, and training in righteousness. Na ikaw bilang servant ng Lord will be thoroughly equipped for every good work. Diba? Kaya alam mo yun, reading this, reminding, itong reminder na to, always, alam mo yun, para sa akin, it empowers you bilang servant of the Lord. Na para matrain ka kung paano ka mag-respond sa mga challenges, problems, diba? Even hindi mo naiintindihan mga bagay, you will understand it because God will guide you. God will train you. God will correct you. Diba? Kasi hininga na ito ni Lord. Scripture is God-breathed. Diba? And paalala din sa atin sa Joshua 1 verse 8. I'm sure remember nyo na to. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sino ba dito ang hindi gustong maging prosperous and successful? Diba? Lahat yun nasa pipeline ng Lord, nasa plano ng Lord. Kaya lang, you have to keep this book of the law. Itong Bible. Diba? Nung time na yun, they talk to the Israelites. But in our time, yung mga command ni Lord, talagang hindi ka ipapahamak. Diba? It will give you prosperity and successful. Diba? Dahil not only sa mga material things, but especially in your heart, in your journey, di ba, sa Lord. Okay, so try always na mag-read ng Bible because it's for your own good. Para sa kabutihan mo to, walang ibang magbe-benefit doon kundi ikaw. Di ba? And the rest will follow. Di ba? You have heard a lot of testimonies na binago ng Lord. Pwedeng ikaw rin yun. Diba? Or nangyayari na sa'yo. So tuloy mo lang yung spiritual discipline na to na reading your Bible. At hindi ka mawawala ng pag-asa. Yung pinagpipray mo will be given to you. Diba? Sabi nga, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added unto you. Diba? You continue to trust His timing, His way, and His will. And surely, diba, seek mo lang si Lord.
And He will give it all to you kung ano man yung pinagpipray mo. Siyempre, according to His will. Alright? Amen? Ayan, so meron lang simple Bible study suggestion dito, parang pag nagre-read kayo. Diba? So, an easy method to deepen your understanding para mas malalo mong maintindihan. Siyempre, unang-una, magpe-pray ka, Lord, I will be reading your word. Bigyan mo ako ng wisdom, Holy Spirit, be with me to understand. And, siyempre, unang-una is yung scripture. So, read verse or passage to reflect on. Diba? Pagka binasa mo, huwag mo lang basahin na isang na parang nagbabasa ka na lang na walang pumapasok. Kailangan i-reflect mo to. Sabi nga dun sa Joshua 1, you have to meditate. Okay? So, may isang verse. And then, pag-iisipan mo yon, magre-reflectan mo. Lord, yung Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Ano bang ibig sabihin nito sa akin? Diba? Kung isi-seek first the kingdom of God and His righteousness, yung kaniyang katuwiran, and all these things will be added. Diba? Pag mo pa lang yun, konting analyze mo pa lang, it will be, may something that will change in your heart. Diba? A command from your maker to follow. Diba? So, that's the scripture. Another one is observation, as what the passage reveals about God or life, or about you. Ano bang sinasabi ng Lord na akin dito? Na seek first His kingdom and His righteousness. Diba? So may command siya, and then meron din siyang promise. So may reward. Parang sa mga bata, okay, sige, gawin mo to, linis ka ng plato, bibigyan kita ng ganito. Diba? So, doon na-observe mo na ano ba yung nire-reveal ng Lord sa akin. Okay, sige, gagawin ko to. Diba? And then, He guides us. Pero doon, mayroon tayong lumalalim din yung ating personal relationship sa Kanya. Kasi when you obey, diba, obedience brings blessing. So, nagiging mabuti para sa iyo. Okay? And then, syempre, mahalaga sa pagbabasa mo ng Bible, hindi lang to theory. Diba? Mayroon ding practical application. Okay? Hindi yan basta, ng Bible is not just for information na, okay, noong unang panahon, ganun yung nangyari. It's not just for information, but for transformation. Mababago ka ng Panginoon dito. Consider how the verse personally applies to you. Ano ba yung tinuturo ng Bible dito sa iyo? Diba? Ano ba yung dapat mong gawin? You have to, for example, dun sa Matthew 6:30, you have to seek first. Diba? Kung ano yung gagawin mo, diba? Magtatayo ka ng business. Lord, ano ba yung purpose mo dito kung itutuloy ko to? O kaya sa isang trabaho, Lord, ano ba yung mission ko dito? Ano ba yung gagawin ko para sa iyo dito? Di ba? I-apply mo sa sarili mo. At ano ba yung promise mo? Di ba? At ano ba yung mission ko dito? You analyze it. Di ba? And then, syempre, last but not the least, is prayer. Okay? Talk to God about what you learned today. Kung sa binasa mo, ano ba yung natutunan mo? Di ba? Kaya pagka in-internalize mo yun, Lord, help me. Bawin, Lord, help me to seek you first before anything else. Seek your righteousness, Lord, and help me to always be obedient to you. Diba? Empower me, Lord, na laging sumunod sa every conviction mo sa akin. Diba? Sa lahat ng mga tinuturo mo. Amen? So very important. So, scripture, observation, application, and then prayer. Diba? So, very important yun. Okay? And, syempre, mayroong building relationship when it comes to prayer and reading the Bible. Hindi, kung mapapansin mo, when we pray together, diba, prayer and reading the Bible together fosters a deep connection with the Lord. Diba, katulad ngayon,
sharing tayo, nagre-read tayo ng Bible, but all of that ay nagkakaroon tayo ng connection sa bawat isa. Especially mamaya, magbe-breakout tayo, di ba? After this, meron tayong discussion question, nakapagbasa tayo ng Bible, yung mga verse natin kanina, and then we internalize, pag-uusapan natin, pagkikwentuhan natin. And we build connection with the Lord, di ba? And then with one another as we fellowship as well. So through these practices, believers can talk and listen to God, enhancing their spiritual journey. Di ba? Kaya napaka-importante. Lahat naman tayo may Bible, no? Meron pa bang wala? Baka may wala pa ditong Bible. Si Brother Adrian, may Bible na ba? Aldrin pala, Aldrin. Ayan. So pagka wala, pwede pong kayong magsabi sa amin. Diba? Papadala namin kayo ng Bible. Ayan. Praise God. So, ayan. So, ito, through these practices, believers can talk and listen to God, enhancing their spiritual journey. So, pwede nyo rin sabayan to. Halimbawa, magkaroon ka ng 7-day challenge. Diba? So, engage in 7-day spiritual discipline challenge where you commit to daily prayer and scripture reading to deepen your connection with God and strengthen your faith. Di ba? Tiwala ka sa Lord. Di ba? At lalong lumalim yung relasyon mo sa Lord. So, syempre, another thing is also pray daily. Di ba? Dun sa mga wala pang habit and developing pa, dedicate at least 5 minutes each day to pray. Sharing your thoughts and feelings with God. Hindi kailangan yung mga sinaulo mong prayer. Just talk to the Lord. Lord, nainis ako sa ganito. Lord, na-bless ako kay ganito. Lord, di ba? Lahat yun, sabihin mo sa Lord. And fostering a personal relationship through open communication and heartfelt dialogue. Di ba? Pagka nasaktan ka, magsumbong ka kay Lord. Mag-share ka kay Lord. Magpasalamat ka kay Lord. Di ba? All those things na lalong nag-grow yung spiritual discipline mo and relationship with the Lord. And then, syempre, as you read the scripture, siguro, mga 5 verses, or depende sa'yo. Diba? Some of us, may mga nagre-read ng 1 chapter a day. Yung iba naman, may pina-follow na Bible app. Minsan naman, mayroong yung Bible audio. Diba? There's a lot of things. Kung talagang gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Kaya just read, di ba? And nararamdaman mo na there is something changing, transforming in you. Di ba? And then allowing God's word to inspire and guide your daily decisions and actions. Di ba? Ito na yung pagsasabuhay mo ng application. At and kung kaya mo pa, dun sa iba na kaya pang magsulat or mag-type, you can keep a journal. Di ba? Para pwede mong balikan na, uy, noong araw nito, or ganito pala yung naramdaman ko, ganito yung tinuro sa akin, Lord. Ganito yung nangyari sa akin noong araw na yun. So, write down one blessing or gratitude each day, helping you recognize God's work in your life, fostering a spirit and thankfulness and positivity in challenging times. Diba? Kaya ano man yung challenges mo, siguradong may pagpapala na nihanda sa iyo. Kaya nga, nasuggest natin nung nakaraan na don't forget your miracles. Kasi iyon yung magtatawid sa iyo minsan sa mga challenges na paparating sa iyo. And yan nga, wag mong kalimutan na isulat doon yung kahit isa na pinagpapasalamat mo sa Lord. Diba? It will take a long way pag inisip mo yon. Sa umaga pa lang, pag nagpasalamat ka na, ang dami na. Hanggang sa kaliit-liitan, hanggang sa kalaki-lakihan. It's just your imagination and your heart. Diba na, Lord, minsan, natitake for granted mo na, Lord, thank you, may paa ako. Diba? Kasi yung iba wala.
Lord, thank you, nakakahiga pa ako. Di ba? Thank you, nagagalaw ko pa yung mata ko, nakakakita pa ako. Nakakaamoy pa ako. Nakakaramdam pa ako. Lord, yes, nasa wheelchair ako, pero may wheelchair ako. Yung iba, nahihirapan sila, ano lang. Di ba? So, there's a lot of things you can always be thankful. And surely it will change your day, it will change your character, and it will really improve your relationship with the Lord. Diba? Amen? Ayan, praise God. So, before I pray, ito yung discussion questions natin. So, Tagalog na lang. So, ano ang mga hamon o hirap na naranasan ninyo kapag sinusubukan ninyong manalangin ng regular? Ano naman ang nakakatulong sa inyo upang manatiling konektado sa Diyos sa panalangin? And then number 2, maaari ba kayong magbahagi ng isang talata or story sa Biblia o kwento sa Biblia na nagbigay sa inyo ng lakas ng loob o pag-asa noong dumaan kayo sa isang mahirap na panahon sa iyong buhay? Diba? At number 3, paano tayo makakatulong sa isa't isa bilang pamilya, kaibigan, at komunidad ng simbahan upang mabuo ang magandang ugali ng panalangin at pagbabasa ng Biblia. Amen? Okay, let's pray. Father God in heaven, thank you, thank you. Thank you, Lord, na we can freely pray, we can freely read the Bible, dahil alam po namin sa ibang mga bansa, ibang mga lugar, ito po ay pinagbabawal. Ito po ay yung iba pwede pang mamatay, Panginoon. And Lord, thank you for the freedom to just pray, to just read your Bible, Panginoon. And help us, Lord, not to take this for granted, Panginoon. Those things na dapat na iwasan namin kung alam lang namin itong word mo, Lord. Sana po ay hindi na maulit nangyari, Panginoon. And help us, encourage us, empower us to read the Bible, Panginoon. And always have the urge, Panginoon, to pray to us, to talk to you, to share our joy, Panginoon, to you, to give thanks to you, Panginoon, and all the things, Panginoon, para mas lalong mag-grow ang relationship namin sa iyo. Hindi namin to kaya, Lord, without you. You know what's our challenges every day, our happiness, our joy, our love, Panginoon, our peace, ay lang mumula lang po sa inyo, Panginoon. Kaya teach us, correct us, lead us, train us, Panginoon, through your word, Panginoon. And empower us, Lord, maging obedient sa lahat ng inyong mga salita, Panginoon, at maging pagpapala kami, Panginoon, in our family, in our loved ones, in your workplace, in the social media, wherever we are, Panginoon. Help us to find our purpose, yung ipinagkaloob mo sa amin, and continue to transform us every day, Panginoon. Thank you, Lord. And bless niyo po yung aming breakout at makapag-share ang lahat, Panginoon, at matuto kami makapag-share ng aming mga natutunan, Panginoon, sa araw na ito. Thank you, Lord. You are our Lord, our great God, our awesome Creator of the universe. And we give thanks to you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Kuya Lance.